Hi guys, so for today I'll be sharing with you another gum paste, but this time this all leaves naman. And ito is in order siya kasi yung client is papunta ng Canada. Oh wow, 'di ba? Grabe. Sana all mapunta ng Canada. Ayun lang. So dream ko din 'yon. Kaya lang dito muna tayo sa Pilipinas. And ayun na nga. So inumpisahan ko siya sa pagkakat. Pre-cut to. Wala kasi akong molder. So ang ginawa ko is nag-check na lang ako sa Google. Ano ba yung mga shapes ng mga leaves natin pagka autumn. Ayan, yung nasa mga Canada feels, ganon. So, eto, nag-cut na ako and then, after ko siyang makat is, ini-stretch ko siya dun sa stretch board. Medyo hinihila-hila ko siya para magmukha siyang reels. And then, ang sumunod is, nag-cut naman ako ng ibang color. Ayan, iba't ibang shape. So, yung mga ito is, meron akong ginagayahan ng mga shapes niya. And then, ayan nga, after ko siyang makat, ini-stretch ko siya ulit. And then, nilalagay ko siya sa bed foam. Kasi para maano siya, para ma-shape siya doon na medyo nagkulubot-kulubot siya kasi nalanta na siya, something ganun. Diba kapag ka naman nagfo-fall na yung mga leaves natin, ano siya, medyo nagka-curly-curly na. So, ganun. So, dapat mukha siyang ganun. So, dun sa bed foam na yon, kapag natuyo kasi siya, susunod talaga siya dun sa shape na like mong ma-achieve. Ayan. So, eto another shape ulit ng leaves. Ayan. Hindi naman siya lahat dun sa iisang design lang. Nag-create ako ng iba't iba kasi 8 pieces yung pinagawa. So, ayan. And then, yung mga pattern naman na ganyan is nagguhit-guhit na lang ako. Madali lang naman tong gawin. Basta ang alam mo lang is paano yung procedure ng paggawa ng gum paste. Ayan, tas i-shape mo na lang siya. Then, mag-apply ka ng color. And after ko nga matapos lahat ng to, ayan, diba, iniisa-isa ko siyang ginaganyan. Ayan, pinatuyo ko siya. I-shape mo pa rin siya dun sa, sa bed foam, lahat niyan. Nilagay ko lahat doon. Bale, papatuyuin siya overnight sa air condition. Actually, pwede naman siya patuyuin ng mabilisan kung malakas yung aircon mo. Ayan. So, dahil nga sa gabi lang kami nag-aircon, so, sa gabi ko siya ginagawa yung mga ganito para mas mapatuyo siya ng maayos. And then, kapag ka natuyo na siya, actually, pwede naman siya patuyuin ng 2 to 3 hours. After nun, pwede mo na siyang kulayan. Ayan, pwede mong gumamit ng airbrush or brush, kung ano yung merong available ka. Pero, sa akin kasi, mas preferred ko yung airbrush kasi hindi nagkakalat yung colors. Mas nadidistribute ng maayos yung color na gusto mong ma-achieve dun sa mga kino-color mo. Ayan. So, ito, another shape ulit yung ginawa ko. And color red naman. Pero ito, hahaluan ko siya ng something orange later on kapag magko-color na ako para mas lalong maging matingkad yung magiging color niya. Ayan. So, meron ako mga tools na ginagamit. So, sculpture ang tawag dito. Ginagamit ko din yan kapag gumagawa ako ng mga figures, yung mga 3D na mga characters. Ayan. So, iba't iba yung mga shapes ng sculpture na yan. Ayan. So, ito yung sa paggawa ng dahon. Actually, kahit wala ka namang shape, pwede mong ma-achieve to. Mas madali pa nga siyang gawin kasi mas malalapat mo siya ng maayos. Ito na nga, yan na yung diba sinasabi ko na sinishape ko siya doon sa foam na yan para mag-curl siya. Tapos kinabukasan, ito na nga, prepare ko na yung gagamitin natin for airbrush. Ayan. So, nagmix lang ako ng color orange. Ayan. Dun sa, natin, sa airbrush. Ginamitan ko siya ng gin, tapos yung color orange, and then in-spray ko na siya dun sa mga na-prepare nating gum paste na leaves. And ito na siya nang matapos. Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!